babae na matagal nang may dalang sakit sa puso. Hindi ito sugat na nakikita, kundi sugat na nararamdaman. Sa tuwing may sumisigaw sa kanya, bumabalik ang lahat. Mga alaala ng trauma, mga gabing umiiyak siya ng tahimik. Pero may pangako ang Diyos. Ang sabit sa awit 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa may mga pusong wasak at inililigtas niya ang mga may espiritong durog. May mga sandali na gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang galit na naiipon sa dibdib niya. Punong-puno na siya pero pinipigilan niya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ayaw niyang makasakit. Ang sabi sa Efeso 4 verse 26, magalit kayo ngunit huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. May takot sa puso niya, takot na baka hindi siya maintindihan, takot na baka masaktan siya ulit. Pero sa bawat gabi na umiiyak siya, bumubulong siya. Lord, tulungan mo po ako, bigyan mo ako ng lakas. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. At unti-unti niyang natutunan, hindi kailangang itago ang lahat. Ang paghilom ay hindi minamadali. Sabi sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw ng galit, kundi sa pagpili ng kapayapaan. Ngunit tandaan, may hangganan din ang pananahimik. Karapat-dapat kang marinig, karapat-dapat kang respetuhin, at higit sa lahat, mahal ka ng Diyos. May kinikimkim ka rin ba ngayon? Paano ka kumakapit sa Diyos sa gitna ng sakit? Handa ka na bang simulan ang paghilom? Kung nakarelate ka sa kwentong ito, hindi ka nag-iisa. I-share mo ito sa iba na nangangailangan ng lakas ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may pag-asa at pananampalataya. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. God bless you.